Mabilis ka bang nakapag-a-adjust sa mga pangyayaring hindi ayon sa iyong plano? O agad kang nadidiskaril kapag ang plano mo ay hindi nasunod? There are many things in life and at work that are beyond our control. Hindi mo kontrolado ang oras ng ibang tao. Wala rin sa iyong mga kamay kung ano ang iisipin, sasabihin o gagawin nila. Minsan nga ang linaw-linaw ng usapan na sa ganitong oras o araw niya tatapusin ang trabaho, after 1 decade, wala pa rin ang obligasyong ipinangako. While unplanned changes can be frustrating, maaari namang magkaroon ito ng magandang bunga kung magiging maayos ang response natin dito. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung tama ang ating response, ang pagbabagong hindi planado ay isang magandang pagpapala pa rin. So how should we respond to changes? Una, believe that something better is in store. Kapag hindi natuloy ang pinaplano mo, ibig sabihin lamang ay hindi pa ito napapanahon o kaya naman ay may ibang mas magandang bagay na gustong gawin ang Diyos sa buhay mo o sa career mo. Kaya nga, may kasabihang kung gagawa ka ng plano, huwag permanent marker ang ipanulat mo. Dapat lapis lang para pwede itong burahin o baguhin kung kinakailangan. If you focus on the sovereignty of God, you will not be surprised when change happens. Kasi ang mga pagbabago sa plano ay paalala lamang na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ngunit ang mga ito ay nasa kamay ng Diyos. God's plans are always better than ours. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Pangalawa, be flexible and move on. Huwag mong kapitan ng pagkahigpit-higpit ang iyong mga plano para hindi masyadong masakit o nakaka-disappoint kapag ito ay nabago. Always maintain an attitude of flexibility para mabilis kang nakapag-a-adjust o nakaka-move on kapag may pagbabagong nangyari. Mabilis ang changes, lalo na ngayon dahil nga sa technology. Hindi mo pa nga nadidiskubre lahat ng features ng iyong smartphone, may bagong model na agad na lalabas. Maiiwan tayo sa mga pagbabago kung hindi tayo flexible. At pangatlong tip, be anxious for nothing. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." Totoo namang hindi ganoong kadali ang mag-adjust sa pagbabago. Pero tandaan mo ito, difficult and impossible are God's business. Ang mahirap sa atin, napakadali sa Kanya. So when something or someone frustrates your plans and you find it difficult to accept, don't worry, don't be anxious. Trust God instead. Kapag may inaasahan kang hindi natupad, kapag may plano kang hindi nangyari, may mas magandang tugon kaysa ang magalit, mag-alala o malungkot. You can choose to believe that something better is in store. You can also be flexible so that you can move on, and you can choose not to be anxious but to trust in God instead. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.